Magandang gabi po sa inyong lahat. Si San Antonio de Padua po ay ipinanganak po sa Portugal, sa Lisbon. Hindi po siya taga-Italy o taga-Padua. Kasi yung sinasabi natin kadalasan, San Antonio de Padua. Ang Padua po ay nasa Italy. Doon po siya namatay. Pero hindi po doon siya pinanganak. Kaya sinasabi lagi ng mga taga-Lisbon, dapat ang pangalan ni San Antonio ay hindi San Antonio de Padua, kundi San Antonio de Lisbon. Pero hindi na po natin pag-aawayan yung pangalan. Basta San Antonio na lang po. Pero napakaganda po kasi makikita po natin si San Antonio ay magaling na tagapangaral at siya po ay isang misyonero. At yung binasa po natin ngayon na ebanghelyo ay angkop na angkop sa isang misyonero. Wala siyang dalang kahit ano. Walang lukbutan, wala siyang guslo na kung saan kailangan niya ng pera, wala siyang panyapak, wala siyang extra. Ang dala-dala lang po niya ay yung kanyang sarili. Yung kanyang suot na damit, yung kanyang panyapak. Parang maingay yan, sorry po. Ang dami ng microphone. Yaman nyo sa microphone. Sa Novaliches, isa lang po microphone namin. Pero yun nga, parang hindi misyonero ito, ang daming microphone. Pero yun nga, kung titingnan po natin ang buhay ng misyonero, napakasimple at napakapayak ng buhay ng misyonero. Pag sinabi sa misyonero, diyan ka pumunta, walang niha-niho, punta sila doon. At napaka-importante sa kanila, napayak sila kasi napakahirap maglakbay kung marami silang bitbit. Kaya nga ba sinasabi doon, bawal magdala na supot, panyapak, ekstrang damit. Payak na payak. Napakaganda po ng napakaganda po ng imahin nyo ng San Antonio de Padua. Dalawa po yung imahin nyo, isa po dito, isa dito. Ano yung katangi-tangi niyang bitbit? Si Jesus lang. At wala nang iba. Parang ganun yung sinasabi sa atin ng ating pagbasa. Si Jesus lang ang kailangan nating bitbitin. Kung si Jesus ang ating bibitbitin, tulad po ni Maria, binago ni Jesus ang buhay ni Maria. Binago ni Jesus ang plano ni Maria. Nananahimik po si Maria, mag-aasawa na nga po si Maria. Diba? Anong ginawa ng anghel? Binalita sa kanya, ikaw ang magiging ina ng kataas-taasan. Binago. At sinabi niya, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Tinanggap niya si Jesus unang-una sa kanyang sinapupunan. Pero pagkatapos po nun, binitbit niya si Jesus sa kanyang puso. Ganda, no? Payak na payak din po kasi ang buhay ni Maria. Ganyan din po si San Antonio de Padua. Misyonero po siya. Wala siyang ibang bitbit, si Jesus lamang. Napakaganda kasi kung titingnan po natin, kakadiwag lang po natin ng Pentecostes. At ano ang ginagawa ng Espiritu sa Pentecostes? Pinapaalala sa atin ang tinuro ni Jesus sa atin. At binibigyan ng kaliwanagan o pagpapaliwanag ang tinuro ni Jesus sa atin. Kaya kung tutusin, si Jesus lang ang kailangan natin. At ang Espiritu Santo ang magpapaliwanag at magpapaalala sa atin kung ang katinuro sa atin ni Jesus. Kung tutusin nga, hindi din natin binibitbit ang Espiritu Santo.
Baka nga pwede natin sabihin, ang Espiritu Santo pa nga ang bumibit-bit sa atin. Kaya napakaganda ng ating pinagdiriwang ngayon. Kasi sa isang banda sasabihin natin, ang hirap naman maging misyonero. Lalo siguro sa inyo kapag kayo may pamilya na, di ba? Paano ako magmimisyonero? Kasi yan ang tawag sa atin ng ating pagbasa. Tayo ay maging misyonero. Ano ang kailangan lamang? Si Jesus at ang Espiritu Santo. Kapag binitbit natin si Jesus sa ating buhay, babaguhin unang-una ni Jesus ang ating buhay, tulad ni Maria. Ang ating pagtutuunan lamang ng pansin si Jesus. Kasi siya naman talaga ang pinakamahalaga sa ating buhay. Kaya makikita natin, matututo tayong magmahal tulad ni Jesus. Paano magmahal si Jesus? Hindi pa bago-bago. Hindi kondisyonal ang pagmamahal niya. Umiigting pa nga lalo ang kanyang pagmamahal, bunga ng kanyang pagsakripisyo para sa atin. Yung kanyang pagpapatawad habang siya'y nakabayubay sa krus, yan po ay tanda ng kanyang pagmamahal para sa atin. Kaya masasabi natin, lalo pang umiigting ang kanyang pagmamahal para sa atin habang tayo'y nagkakasala. Hindi tayo lumalayo sa Kanya. Tayo pa ang lumalayo sa Kanya. Pero si Kristo, yung Kanyang pagmamahal, hindi nagbabago. Hindi natitinag. Kaya napaka-importante yung katuruan ni Kristo na ipaalala sa atin ng Espiritu Santo at kapaliwanagan nito. Kasi minsan na nangyari, ang ginagamit natin pag-unawa, yung pag-unawa dito sa mundo. Kapag ikay sinaktan, anong gagawin natin? Babawian natin. Di ba? Nakakalungkot. Si Kristo, pag sinaktan si Kristo, patuloy ang kanyang pagmamahal. Patuloy ang kanyang pagpapatawad. Kaya napaka-importante maging malinaw at matibay ang katuruan ni Jesus sa atin. Kasi yun yung ating isa sa buhay. Yan yung makikita sa atin ng ating kapwa. Wala tayong ibang bitbit kundi si Kristo at ang kapaliwanagan ng Espiritu Santo. Paglapit po natin kay Kristo, pwede nating sabihin, marami pa tayong dala niyan. Marami tayong bitbit. Lord, marami akong karamdaman, may sakit ako. Marami akong bayarin, Lord. Ang baon na ako sa utang. Bit-bit natin yan. Pero kung tayo patuloy na nakalapit kay Kristo, magiging payak ang buhay natin. Kasi ang ating pinagtutuunan lamang si Kristo. At dahil payak, unti-unti, inililigtas tayo ng Diyos sa ating mga pinagkakaabalahan. At tayo nagkakaroon ng kalayaan. Unawain siya at isabuhay ang kanyang katuruan. Kaya nga ba natin makikita natin, minsan makikita natin si San Antonio de Padua, hindi po si Kristo ang bitbit. Anong bitbit niya? Anong bitbit niya? Tinapay. Tinapay ang kanyang bitbit. Ibig sabihin, naturo na sa kanya ni Jesus ang paano nga bang magmahal. At ang konkretong pagmamahal ay ang pagbibigay ng kabusugan sa ating kapwa. Galing ano? Hindi kailangan ang napakaraming bitbit. Si Kristo lamang at ang pagkaunawa sa Kanya para tayo ay magkaroon ng matibay na pananalig sa Kanya, matibay na pagtitiwala sa Kanya. At kapag ganyan po mangyari sa atin, kahit saan po tayo, sa ating bahay, sa ating eskwelahan, sa ating trabaho, sa sasakyan, sa jeep, sa UV,
pwede tayong maging misyonero. Hindi tayo kailangan pumunta sa malayong lugar. Dahil bit-bit natin si Kristo, ang bawat nakakasalamuhan natin ay napagpapahayagan natin ng mabuting balita. Bawat isa. Pero lahat ng iyan ay nag-uumpisa kay Kristo. Lahat ng iyan nagkakaroon ng kaliwanagan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nagkakaroon ng bunga sa pamamagitan ng pagbibigay ng tinapay, kaginawaan sa kapwa, sa tulong ng Espiritu Santo. Nawa, sa pagdiriwang po natin ito, masalabin po natin ang mga katangian ng ating patron, si San Antonio de Padua. Nagtitiwala kay Kristo, naniniwala at naninindigan sa mga tinuro ni Kristo, at may buhay panalangin at pagmamahal sa kapwa.